Hello bayan, muli po, nandito na naman po tayo, ang aking partner, si Miss Angie at Brother Sol po. Ngayon mga kapatid, sa mga nakalipas po, may mga nag-invest po kami. Sila po ay nagbigay ng mga komento tungkol po sa spendor at sa mga hinaharap po natin problema, no? Nababanggit din po nila ito po sa basura. Ngayon naman po kaya, kakaiba po ang ating magiging bisita. Siya po ay tinatawag na pobre. Ngayon po, aarayin po natin bakit ba tinatawag siya pobre. Pero, ang tawag sa kanya pobre, pero alam niyo ba, mga kapatid, siya po ang presidente ng mga pobre. Ay wala pong iba kung hindi po si Mr. Jonathan Sorio. Hello sir, palakpakan po natin si Sir Jonathan Sorio. Okay, sir. Maraming po salamat sa inyong pagbisita. Maraming salamat din. Brother Son po, saka si Miss MG. Miss MG, ano po ang sa pagbisita po sa atin ni Mr. Jonathan? Ano po yung mga katanungan niyo naman po para sa kanya? Okay, partner. Si Jonathan Sorio, isa sa pinakamahalaga itong buhay pobre ang ginagawang priority ng Splendor. Dahil ukol dito sa kanyang binubuong grupo na siyang pangunahing pinagbibigyan ay ang pabahay. Sila Yes. yung priority na walang matutulugan, natutulog sa kariton. Ng mga tabi-tabi na po, ano? Yes. Kaya sila na-adapt ng Splendor. Sabi, ang tanong niyo po ba, ano po ba itong buhay pobre? Parang po ang tanong Yes. natin, ano? Sir Jonathan, parang po ba sabihin niyo po sa amin, kung ano ba ang sabihin na buhay pobre? Kami po yung mga pobre, mga sa lansangan, na lumaki din at kapamilya, kasama mga anak, kasama ang asawa, na matagal nang nangangarap, na magkaroon ng sariling masayang tahanan para sa aming pamilya. Kasi na kapatid na Jonathan, no? Sabi, may dala po kayong mga larawan. Mga photos po, no? Pwede po parang ipakita po natin yan kay Miss LG, kung ano po yung mga yan. Ito po yung itsura ko kasi nung dinampot ako ni engineer sa lansangan. Para po nag-ano kayo na, nag-headbanger pa po kayo, ah. Kasi po Para po kayo sa artista. talagang pinababayaan lang sa sarili dahil asa lansangan lang, nakapulot ng basura. Yan po, ito yung basura ko noon. Ano po ba? Alam ko po kasi isa kayong artista. Ito naman yung isang itsura na ng Nandito na siya. Ibig sabihin, ito na po yung nag-transform na po kayo. ayan na po yung Naging bago na po, bagong Jonathan na. Ito po yung makabagong Jonathan. Parang gano'n po, no? ayan na po yung ginapitan nila ako, pinihisan, at tinulungan. Okay. Sa ngayon po, pwede po magtalahin mo na rin na ginoong pobre. Pwede po. Hindi Ginoong ka pobre. Sa ngayon po, marami po bang miyembro ang natawag na buhay pobre o samaan ng mga pobre? Ibinubuo ko po ang leaders ngayon alas 16 na rin kasama yung mga officer ko para makakuha din namin yung iba po pong nasa lansangan. Kasi yun po ang pangarap ng Splendor at sa tulong ng Splendor para magkaroon ng masayang tahanan. Ibig sabihin, pangarap nyo rin po yun. Pangarap ko po din dahil Na matulungan po yung mga tao sa lansangan na gusto magkaroon ng sariling hanap buhay o pamamahay. Parang gano'n po ba? opo, pinangarap ko din po sa sarili ko na makatulong na kahit na ako'y naghihirap din, na wala rin pinasya, wala rin kakayanan. Ako, napakaganda po ng inyong mga layunin at pangarap sa buhay. Ako po naniniwala na kung magtutuloy-tuloy lang po kayo at talagang nakikita ko po sa inyo talagang determinado kayo na makatulong sa kapwa. Kaya ako po nagpapasalamat po sa inyo sa napakaganda ninyong layunin. Siyempre, marami mga iba pa po kayong mga katanungan. Dito po sa ating sita na si Sir Jonathan. Po, po. Si Sir Jonathan ay ang sugo para sa pag-unlad ng mga pobre. Yan po pala Siya ang pangarap at ang katuparan. Ito na ang simula.
mabuhay. Ako, napakaganda po. Ibig sabihin, kayo po pala ang magsisimula. Naniniwala po ako, marami po kayong matutulungan dahil kayong determinado. Miss, Sir Jonathan, meron na po ba kayong mga gustong ipahayag o kaya gustong batiin yung mga tao dito sa lansangan o kaya sa mga miyembro? Pwede niyo po silang batiin na baka meron po kayong mga mabento, pwede niyo rin po sabihin. Para sa mga kasama ko sa lansangan diyan, hintayin niyo na po diyan ang pagkakataon kasi meron na po nagsasakripisyo para sa inyo na magkaroon kayo ng masayang tahanan na matagal nyo nang inaasam-asam. Yun lang po. Wala mga ganda. Sige, yun na po. Mga kapatid, kami po ang ating naging bisita noong Jonathan Sorio, ang presidente po ng Buhay Pobre. Sa mga susunod po, mag-iintay po tayo sa mga gusto bumisita dito sa aming station para sila po ay ating interviewin. Kasama po natin ang aking po partner na si Miss MG. Miss MG, baka may masasabitan po kayo. At syempre, tatawag-tawagan na natin sila sa linya kung saan man na chapter sila naroon. Sa mga chapter po dyan, sa iba't ibang lokasyon, pwede po kayo tumawag sa station. Pwede rin po kayo magsalita kung hindi po kayo makadalaw ito sa ating station. Yun lang po, sa pagbabalik po natin, tutuloy po natin yung mga talakayan tungkol po din sa mga problema pinagsasabi ng mga bibisita sa atin at mayroong solusyon. Yung solusyon po, nandito lang po yan sa Eskwelo. Yun lamang po at maraming po salamat. Hanggang sa muli po, ako si Brother Sol. And Miss MG, Okay, maraming po salamat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag,
tayo'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo